Natambakan nga po mga idol ng Golden State Warriors ang sobrang nag-i-struggle na kupunan ng Chicago Bulls ngayong araw, 123-91 sa pagtatala ng double-digit points ng kanilang anim na malalaro na pinangunahan ni Brandon Podziemski na merong 21 points off the bench. Pero ang tunay na naging game changer ng team, walang iba kundi si Pat Spencer na bagamat nakapagtala ng 12 points, 5 rebounds, 6 assists, siya rin naman ang may control ng tempo ng kanilang laban simula umpisa na rason bakit maaga silang nakalamang. Dahil nga sa kanya mas magaan ang pakiramdam ng team sa kabila ng hindi paglalaro ni Stephen Curry matapos silang magkaroon ng back-to-back win laban sa back-to-back games. Siya nga ang naging game changer ng Golden State kaya babalik sila ngayon sa Chase Center na merong hawak na napakalaking momentum na maaari nilang gamitin para makakuhang muli ng panalo sa mga susunod na laro. As of now, nakalista nga pong questionable si Stephen Curry sa susunod na game. Sa kabilang banda, tagumpay na naipanalo ng Lakers ang kanilang napakadikit na game laban sa Philadelphia 76ers at nagawa nila yan sa pangunguna ni Luka Doncic na merong triple-double, 31 points, 15 rebounds, 11 assists. Pero ang tunay na nagpapanalo sa Lakers walang iba kundi si LeBron James na sa wakas na ibalik na muli ang kanyang rhythm at ang kanyang tunay na laro sa pagtatala ng 29 points, 7 rebounds, 6 assists sa kanyang 12 out of 17 shooting kasama na ang crucial na 10 straight points sa fourth quarter para maselyuhan ang panalo. Sa madaling salita, bumabalik na ang tunay na laruan ng isang 41 years old LeBron James sa tuwing kailangan niya ng kanilang team na manalo. At kasabay ng pagkapanalo, sinabi ni LeBron mas maganda ang kanyang pakiramdam ngayong araw matapos ang ilang araw na pahinga kaya mas maganda ang kanyang nilalaro. Ibinulgar nito hindi pa siya 100% kaya mukhang may ilalakas pa ang laro ni LeBron James. Sa kabilang banda, katulad ng napag-usapan natin, hindi na naglalaro para sa Los Angeles Clippers ang bagong player na pinapirma nila nitong offseason kagaya ni Bradley Beal, Chris Paul, Brook Lopez na wala na sa rotation. Masyadong nag-i-struggle sa scoring si John Collins kaya mukhang wala talagang nagawang tama ang Clippers na itong offseason dahil kasalukuyang lubog sila sa ibaba ng standings ng West bilang pang-14 na merong record na 6 wins, 18 losses plus 2 beses pa lamang silang nanalo sa huling 10 laro. Kaya hindi na nakakagulat bakit nagsisimula ng maghanap ang front office ng bagong superstar na kukunin nila. At una nga sa kanilang listahan si DeMar DeRozan ng Sacramento Kings na available na rin naman sa trade market. Naniniwala ang Clippers na si DeRozan ang pinaka-fit, best fit na scorer na makakatulong kina James Harden at Kawhi Leonard para mapalakas lalo ang kanilang opensa.